bago pa mangyari ang isang problema ay talagang pinagtutuunan na ng pansin. Yun ang malaking diferensya. Ito reactive. Yung dating gobyerno under Duterte is proactive. Yun ang big difference nila. Proactive versus reactive. May mga aral po ba na dapat matutunan ang kasalukuyang administrasyon sa nakalipas na pag-handle ng nakalipas na administrasyon sa COVID-19 pandemic, General? Ayun, no? Kung i-compare natin, no? Although iba yung sitwasyon dahil COVID yun. Pero just the same, that's a pandemic, mas matindi nga yun, no? And in fact, lahat affected. Doon, maganda ang ginawa ng ating former president. Nagkaroon siya, nag-create siya ng different committees, nag-create siya ng different task force. Meron pang ang task force, yung dating, yung secretary ngayon ng DPWH, dinesignate nga siya, no? Na doon sa Vaccine czar. pag-address Opo. ng mga medical needs, no? Kasama siya doon, yung response sa COVID, sa pandemic. Si Secretary Vince Dizon. Naging boss ko yan dati, si Secretary Vince Dizon. Nung ako'y Executive Vice President for Corporate Services ng Bases Conversion and Development Authority. Talaga pong umaaksyon yan, no? Nung panahon ni FPRRD, no? Ay talagang may iba-ibang task forces na na-create. In fact, ako as Undersecretary ng ARTA, ng Anti-Red Tape Authority din, ay member ako ng isang task force doon nga sa COVID response. Every week yan, nagmi-meeting kami via Zoom, no? Talagang doon dinidiscuss yung mga policies, what actions need to be taken. Dapat ganoon maagap, hindi reactive, no? Bago pa mangyari ang isang problema ay talagang pinagtutuunan na ng pansin. Yun ang malaking diferensya. Ito reactive. Yung dating gobyerno under Duterte is proactive. Yun ang big difference nila. Proactive versus reactive. Opo. May nakikita ba kayong crisis mismanagement sa kasalukuyan po, General? Yes, ito example is itong fuel crisis na nangyayari. Ay biruin mo ang ahensya na may tumututok dapat dito ay yung Department of Education. Pero eventually akalain mo ba nung hearing si Secretary Garin wala, tapos nung dumating patulog-tulog, no? Inaantok. Tapos nung tinanong yung taga-DOE, kung tinututukan ba nila, paano nila matututukan ang isang problema na kung ang isang ahensya ay pumapasok sa loob ng isang linggo, instead of 5 days, 1 day lang ang pasok nila. And dahil nga flag racing, every Monday lang po sila. Wala pong ahensyang gumagawa niyan. Merong gumawa lang yan noong panahon ng COVID. Pero that was during the pandemic, no? Work from home. And eto, kineri over ng DOE. Ang nagpre-prevail lang nung matapos ang pandemic ay yung ang option is 4-day work, no? Ang DENR, 4-day work yan, no? Yung iba nag-maintain ng 4-day work, yung iba 5 days. Pero first time in history na dapat kung ganun din lang ang gagawin, dapat i-abolish yung Department of Energy na yan. Kasi isang beses, isang araw lang papasok. Yan ang mga taong walang pakialam sa problema ng ating bansa. Dapat araw-araw pumapasok, lalo na itong problema na to. So ang lesson learned dito, ang mga tao natin dapat hindi reactive kundi proactive and laging on the ground
When I say on the ground, nandoon sa field, nasa opisina, nagtatrabaho. Hindi work from home. So matotal, General, parang hindi natin ramdam kung ano yung epekto nung idiniklarang energy crisis or energy emergency. Ayaw nilang tawaging crisis eh. Energy emergency yung kanilang titulong ginamit. Pero after nung deklarasyon, parang wala pa rin bang naging resulta? Parang deklarasyon lang? Yun na nga eh. Pinagtatalunan pa nila yung kung crisis ba to o emergency. Actually, semantics lang yan, no? Ang susunod dyan, actually, is disaster. After a crisis, pag hindi yan natugunan ng maayos, kumbaga sa level, from emergency to crisis to disaster. Ang susunod natin is disaster. Hopefully, hindi tayo pupunta doon. But pwedeng mangyari yan kung patuloy na ganito ang reaksyon ng ating mga nagmamando sa ating mga ahensya. Actually, nung nalaman ng tao na once a day lang pumapasok ang Department of Education, which is every flag raising lang, dapat ang ating presidente biglang nag-issue yan ng directive. Henceforth, lahat kayo dyan, 5 days a week, nasa opisina. Ganon dapat ang immediate action ng ating presidente. Para ipakita niya na talagang tinututukan ang mga problemang ito. Paano kikilos yung mga taga-DOE kung once a day lang yan papasok? Kalokohan yon. Walang ahensya or any corporate or company ang magsusurvive pagka ganyan. And in this case, itong DOE, walang mangyayari sa atin pag ganyan sila magtrabaho once a day lang. I don't know kung binago na nila yan, no? Pero inamin mismo nila yan sa hearing. General, meron pong ceasefire sa US at Iran. Paano po kaya sasamantalahin ito ng gobyerno? May mapapala ba ang gobyerno ukol dito? Ano bang mga hakbang na dapat po nilang gawin? Alinsunod din po dito? Well, of course, to take that window, no? 2 weeks, although lately nagkakaroon na raw ng mga ceasefire violation, no? And it could lead to the immediate collapse of that ceasefire. Nevertheless, kung sakali mang magtuloy-tuloy itong ceasefire na to, 2 weeks, ito yung mga panahon na talagang yung ating mga government official, yung sa Department of Migrant Workers, no? Yung ating foreign affairs, ay sinasamantala to sa pagpapa-repatriate ng mga iba pang naiwan na mga Pilipino doon, no? Ginagawa ng paraan dahil siyempre with this window ay makakalabas sila doon. Pangalawa, dapat din ito yung period na talagang nakikipag-usap sa Iran o sa iba pang mga bansa ang ating gobyerno, although based on the news, no, ay ginagawa naman nila to. I don't know kung reality yon. Kasi sa ngayon, halos lahat ngayon ng nilalabas ng ating gobyerno ay through parang management by optics sila. Hindi mo mapaniwalaan kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Laging bukang bibig nila ang nagsasabi ng fake news yung mga alam perceive nila na hindi sa kanila. Binabaliktad nila actually, no? Pati yung mga nagsasabi ng totoo, yun ang kanilang kinakasuhan. Yung 18 Marines na lumabas, pinalalabas nilang walang credibility. Kine-question nila, paano nila malalaman na walang kredibilidad kung hindi nila iimbestigahan? So dapat sinasamantala to ang lahat, no?